Hello, Ari. Salamat sa pagbasita o salamat sa pagbalik. Ito po ngayong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Aries. Ito po ay para sa Hulyo 2026. Kung nyo lang po ang nakarelate kayo tapos yung hindi. Kung nakarelate ko kayo lang yan, maaaring ang mensahe. Ay, ang bilis. Mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron tayong makikitang mensahe na makakarelate tayo sa pagbisita natin dito. Naniniwala ako meron dahilan na batay na padpad dito. Maaaring yan sa deck na yan, which is your core energy. Pwede naman sa deck na ito or sa deck na yan. Mamaya babasahin ko ang full description na makukuha natin ng card dito. Kasi this is such a very nice spread. Gusto ko, paborito ko tong oracle card na to, oracle deck na to. Ang ganda-ganda ng message, ang ganda-ganda ng images, and maganda yung, very, relatable, o kaya, madaling maintindihan yung description na sasabihin niya. Hindi siya matalinghaga. Simpleng words lang. Anyway, itong Seven of Swords core energy mo, Aries, ito ang parang halos lahat sa zodiac nakuha ito. Pero ikaw lang yung main card siya. Seven of Swords reversed. So, pwedeng this Cancer season, ang daming tao na nakakaranas na may tinatagong katotohanan or hindi maamin sa sarili. Kasi yan ang core energy mo. Ikaw, core energy mo siya. Sa iba, napadaan lang ang Seven of Swords, pero sa core energy. So, pwedeng ito ay parang magdedesisyon na umamit o kaya aamin in a sense na may tinatago ka na dati, may tinatago ka na truth dati at ngayon parang aaminin mo na example niya, nagloko ko dati o kaya ginamit ko yung pera natin para i-invest sa ganito, pwede ganyan. Pwede din na, you will finally take that responsibility. Pwede din naman na i-own mo na yung nararamdaman mo sa tao, aamin ka na, at parang hindi mo na siya itatago muli. Parang you will coming out clean, ganun yan. For the longest time, pwedeng ewan ko, niloloko mo yung sarili mo o kaya niloloko mo yung ibang tao, pero alam mo na hindi mo naman sadya, pwede mo sabihin na hindi mo sadya, tapos you will come out clean. Yan ang core energy ni Aries. Lagay natin siya dyan. Upright ko pero hindi yan para lang ma-decipher nyo kung ano man yung gusto nyo ma-interpret sa image na yan. Pero yan, tingnan mo yan, galing siya sa egg. Lumabas siya from that nanganak siya ng eggs. And then, pwedeng yung iba kasi sa inyo, hindi siya happy for being pregnant. And then suddenly, or tinago niya na buntis siya. And then suddenly, you will come out and sasabihin mo na buntis ka, o kaya aamin ka sa partner mo, kung kanino mo tinago, and then finally, you would be parang proud of that na, kasi tingnan mo yun, example, may egg siya, is a snake, parang nagbabalat kayo siya for the longest time. Pero yung pagbabalat kayo na yun, parang finally, i-own niya na yun, aamin na siya, and then it will, parang lead to parang liberation. Kasi saying the truth liberates you So, pwedeng for the longest time, tinatago mo, nagbabalat kayo ka, and then ngayon, lalabas ka na and come out in the open. Pwedeng iba sa inyo, literal na hindi pa out, as in gender, sexuality, hindi pa out. And then finally, itong July, pipiliin nyo na mag-out sa mga tao, mga mahal nyo sa bahay, o kaya mga tao sa paligid nyo. Reverse mo yan nakuha, naka-upright lang siya para makilatis niya yung image habang nag-draw pa ako ng cards, which is your story, clarification yan, diba? Honesty, Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. You could be dealing with a woman na very forthright or very honest or kaya brutally honest, and siya ang naging inspirasyon nyo para mag-come out na, para i-open na yung matagal nyo nang tinatago. Pwede din naman na kayo to, yun yung energy na talagang ini-imbibe nyo ngayon, maging honest with yourself. Yun, kasi Queen of Swords, brutally honest siya. Pwede yung iba sa inyo, katulad ng na-mention ko kanina, dealing with somebody na ganyan ng area.
very mataray, o kaya naman ay yun nga, brutally honest. Pwede babae din, you're in a relationship, same-sex partnership na babae din, pwedeng ganon. I'm coming out, ganon. Yan ang energy, main energy. Parang sawang-sawa na ako magsinungaling, sawang-sawa na ako magtago, sawang-sawa na itago ang naramdaman, pwede din na ganon. Sawang-sawa na sa pagtitiis, sawang-sawa na sa pagpapanggap. Tabi ko lang dyan para kita nyo pa din. Sawang-sawa na sa pagpapanggap, pwedeng iba sa inyo for the longest time. Pinapalabas sa social media na ganito ang life nyo, pero meron pala kayong mabigat na pinagdadaanan. And so ngayon, aamin na kayo sa followers nyo, o kaya naman ay aaminin nyo na you were in a situation, you are in a very vulnerable situation nung mga nakaraan. At sorry, hindi ko inamin yun, sabi ni Aries, pero ito na ako ngayon, ang coming out. Pwede din naman magiging tapat na kayo sa sarili nyo at aalis na kayo sa isang sitwasyon na talaga naman nagpapabigat sa inyo. Ingat kayo na meron pa rin natatagong enerhiya dyan na kayo, yung parang meron pa kayong mag-out kayo, no? Pero meron pa kayong hindi all out, hindi sasabihin ng buong buo, parang magtatago pa kayo ng kasinungalingan, magre-reserve pa ba? Magre-reserve ng kasinungalingan. Ingat sa ganon, kasi you have the tendency na parang ayoko na mailaglag yung sarili ko ng buong buo, no? Sasabihin ko yung totoo pero magtitira ako ng konting kasinungalingan pa. Huwag ganon. Kung mag-out, i-all out mo na. Pero pag alis to, yung iba sa inyo magsistay pa konting lolokohin nyo pa yung sarili nyo ng konti na, siguro try ko pa ng hanggang September, titiisin ko muna tong relasyon na to, at hindi ko muna sasabihin. Sabihin ko na, parang siguro papahaging lang ako, konting reveal ng truth, pero, hindi pa all out. Siguro titiisin ko muna, magsistay muna ako for 2 months pa, kasi nakakahiya naman, no. Hindi ko muna i-reveal lahat-lahat. Yan ang energy niya. Alam mo yung pagod ka pagod ka na kakapeke ng sitwasyon. O kaya pagod ka na kakapretend, kakapanggap. Sawa na magpanggap, sawa na. Pero ka pa may excess baggage pa Hindi pa totally aalis, o kaya hindi pa totally i-reveal ang dapat i-reveal. Kumbaga, mag-reserve pa ng magre-reserve pa ng ayaw ko kung anong tinatago ni Alice. Magre-reserve pa siya. Pero maganda nito, spark has been lit. Parang magkakaroon ng moment this July para mag-out. O kaya magkakaroon ng moment na tutulungan kayo universe para i-unearth ang mga dapat i-unearth. Aminin ang dapat mga aminin. Kasi parang may bagong oportunidad sa'yo para gawin yon. Hindi ka nag-iisa, kumbaga. Hindi mo gagawin yun alone. Kumbaga may backer ka, tutulungan kayo ni universe. Maganda yan kasi tingnan mo, parang meron siyang alagang gecko. Tapos, ayaw niyang, parang, tingnan mo, nakatingin siya sa'yo. Ayaw niyang i-share, kaya tinatry niyang itago yung gecko na yun. Pwedeng na-embarrass siya na mag-reveal, kasi nakahubad siya, Parang, natatakot, pwedeng yung ibang Aries born individuals na kakonek ko ngayon, natatakot sila na mag-reveal ng katotohanan kasi for the longest time, yung truth about themselves ay you want it to keep private, you want it private, and then pag bearing it all, pag sasabihin mo lahat, parang natatakot ka na ma-judge ka, o kaya natatakot ka na parang maging vulnerable, ipakita yung vulnerable side mo, hindi ka prepared o hindi ka ready para ipamigay yung something na ipakita, yung something na special para sa'yo, kakaiba siya, yung mga tao na intriga, pero para sa'yo parang I'll save this for myself. O pwede din naman na kapag tinanggal sa'yo yung, alam mo may front
may front na pag tinanggal mo yung mask, nire-remove mo yung mask, may part of you natatakot pa rin na i-remove siya fully kasi natatakot ka to bear your all kasi something that is, it's so private na ayaw mo mabash o kaya ayaw mo naman na, basta ayaw mo lang lumabas siya kasi hindi ka pa handa. And we're gonna leave it at that. So, kumbaga nagtitipid pa ng i-out si Aries, hindi pa totally lahat. Pwede din kasi may iniintay ka pa na ewan ko, may pinundar kang something o kaya may sinabi ka na dati na gusto mo unti-untiin lang, ayaw mong i-all out, ayaw mong todo yung natataong double whammy, 7 of Swords. Natatakot ka na i-out ang lahat kasi baka mag-backfire, na panghihinaan ka ng loob kasi taliwas yung pag-out mo ngayon doon sa truth na binuo mo dati o kaya nag-world building ka, gumawa ka ng world na ikaw lang talaga gawa-gawa lang. And then, part of that, masisira yung tinaguyod mo ng world, masisira kasi ngayon naamin ka na may mga aspeto ng world na yun na hindi pala totoo. So ngayon, mag-out ka pero ayaw mong i-out lahat siguro dahil nangangamba tayo na ma-judge o kaya nangangamba tayo na mag-backfire yung mga ginagawa natin dati. Nangangamba tayo na mawala financial losses, ang kapalit nun, mawala yung lahat ng ipinundar natin kasi nga nag-decide tayo magpakatotoo lamang. So, marami mga bagay ang bumabagabag. Nakakapagod para kay Aries na parang kailan mo matatapos to? Gusto ko nang matapos to. Pero, nakakatawa din kasi gusto mo nang matapos, napapagod ka na, parang hindi pa po matatapos tong laban na to, gusto ko na ng finish line, pero ayaw mo namang umalis. Gusto mo parang dyan ka lang, kumbaga gusto mo steady lang ang lahat, pero ayaw mo namang sumugal. Parang gusto mong mag-earn. Example lang to yung analogy lang, or figurative lang, analogy lang nung hindi pantay na gusto mong ma-receive, in-expect mong ma-receive sa pinuput out mo out there, sa binibigay mo. So, example, gusto mong kumita ng 1 million pero i-invest mo 10,000 lang. Gusto mo ng kalayaan pero gusto mo pa na mag-stay sa isang relasyon na hindi naman maganda. Gusto mong makalaya pero may sinasakal kang iba, yung gano'n, hindi pantay. Yung gusto mong ibigay, hindi pantay doon sa gusto mong ma-receive. And ingat ka sa energy na yon kasi as much as gusto mo mang makalaya doon sa pandaraya na ginawa mo dati, huwag mo siyang patungan ng isa pang pandaraya. You get what I mean, Aries? Alam mo yon. Kung talagang gusto mo makalaya sa isang sitwasyon na parang pagod na bigat ka na, i-all out mo yung na yan. All out mo, huwag kang matakot na i-own yung thoughts mo, i-own mo yung mga sasabihin mo. Hindi pwedeng hanggang dito lang yung sasabihin ko kasi baka mabash ako. Yung gano'n. So, para saan pa nagpakatotoo ka? You could be in a same-sex partnership. Nasabi ko yata yung kanina, babae, pares kayong babae. Kasi queen at queen. Starting your reading is a Queen of Swords. The energy of somebody who is forthright, brutally frank, o kaya brutally honest. Being honest with yourself and pwedeng honest with your finances, honest with what you want to receive o kaya you are expecting to receive. And ending that is some financial stability. Queen of Pentacles. Pwedeng you could be dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito naman ay Aries, Gemini, and Aquarius. You don't have to be stuck up dun sa signs na yon o kaya parang by the book lang naman yung signs na yun. Pero ito naman, yung earth sign na ito, being grounded and being stable. Perhaps you would meet somebody who is an earth sign o kaya you would meet somebody, there's a new opportunity for you to meet somebody who is financially stable o kaya to learn from somebody who is grounded and humble. And yun nga, kung hindi financially stable, pwedeng grounded and humble and hindi sila ma-ego. So, pwedeng this is a new opportunity para to check on your ego or to check on your finances again. So,
to recheck yung how have you been spending. Pwede kasi na yung dating treachery or yung cheating na ginawa ay pwedeng nang scam tayo ng ibang tao. At ngayon, you will come out in the open. Alam mo yun, kung you would want to be honest with an apology, make sure na all out apology. Hindi pwedeng yung magsasorry ka, pero hindi mo ilalabas si Tabwad Dwin. Biglang naging Ateneo issue. Yung example is, alam mo yun, nagsorry ka sa community, no? Example yung parang sa Ateneo na half-hearted lang, half-assed lang yung apology. Bawa, magsusorry ka sa community, no? Pero in-advisean mo nung mga unang-una fresh pa yung issue. Pero, pinrevent mo yung coach na magsalita. So, para saan yung apology? Paano naging sincere yung apology? Kung meron ka pa rin mga ibang katotohanan na hindi mo sasabihin. Parang ipe-preserve mo para, ewan ko, to preserve your dignity, ganon. I mean, nahuli ka na eh. Nahuli na. So, wag mo nang i-burden pa yung sarili mo by keeping the truth from others. I'm emphasizing yung iwasan na ang pagsisinungaling pa kasi 2 beses Aries lumabas sa'yo ang 7 of Swords. Ang 7 of Swords is ganyan, manipulation, treachery, somebody is a trickster, cheating. So, it's either you have cheated or pwedeng you have been cheated on. Pero twice, I feel na may ano ka doon, may role ka doon. So, pwedeng you've been living a lie, and you have been telling something na hindi siya yung full truth. So, point is, if you want to be truthful, wag ka na mag-filter out ng wag mo nang i-filter. Kasi, wala eh, nangyari na eh, nasabi na hindi katotohanan. So, wag ka na magpanggap, ganun, na masisave mo pa. You can save it by being honest with yourself, and you can save it by kung gusto mo humingi ng tawad, lakasan mo ang loob mo na humingi ng tawad, all out, tuloy-tuloy. And then just be grateful kung ano yung natira. Take stock of what you have. If this is the chapter of your life that needs to go, and that needs to be parang resolved by an apology, apologize, and then move on. Hindi yung magtatira ka pa kasi nga parang magtitira ka pa kasi parang to save some face, I don't know. So, yun lang masasabi ko, Aries. Basahin ko ha, yung guidebook. It's time for harvest. Take stock of what has come to fruition for you and what still needs tending. Celebrate your victories. Harvest the round, ripe fruit of your manifestations. All your hard work has created sustenance for you. Revel in that. Look back at all the versions of you, the dreams your younger self had, the goals, projects, and ambitions. See how many things once only imagined are now a part of your experience. Perhaps things your younger self craved are already so much a part of your life, you now take them for granted. Your younger self is high-fiving you today. Any unfulfilled dream can be viewed with the same lens. It's only a matter of time. You're in a constant cycle of wishing, believing, receiving, and manifesting. Honor how far you've become. Take time to celebrate, radically participate in your own blessings. Kung may aspeto man na napanghinaan ka pa ng loob na mag-apologize, i-all out mo na yung apology. Kasi everything can be rebuilt. Take stock of what you have. Be grateful na it came to your life because there would be an opportunity for you to redeem yourself by saying the truth. There would be an opportunity for you to redeem yourself na all that is lost is meant to be lost, and there will be an opportunity for you para para makapagsimulang muli. So sa simula na yon, sa new chapter na yon, just take stock of what you have, yung learnings, resources that you have, and then use that para makapagsimulang muli. Okay? Kasi
It's a time to be honest with yourself and know na the universe has your back kasi tutulungan ka niya. Hindi ko alam kung dahil sa isang tao na to, matutulungan ka niya to rebuild. Pero basta merong new idea or new spark, new project na padating na magiging oportunidad para sa'yo to redeem yourself. Okay? So, I'm gonna leave it at that. Aries, thank you for being here. Sana makita ka to ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!